Kung titingala tayo sa ating kalawakan ngayon, makikita ninyo yung pagkakahanay ng mga planeta. Sa gawing kanluran ay makikita natin ang Venus at merong part dito ay yung Saturn, medyo hindi ganong kita. Sa bandang itaas nito ay makikita natin ang Neptune. Napakaganda ng Neptune, para siyang kulay blue. Bluish yung kanyang kulay. At kung titingnan natin sa bandang itaas natin, ay makikita natin ang Jupiter. At halos katabi nito yung Uranus, na hindi ganong makita natin naked eye. Sa gawing silangan ay makikita natin ang Mars, ang kulay pulang planeta. Actually, kapitbahay natin yung Mars. Sa pagkakahanin ito ng mga planetang ito, yung tinatawag na planetary alignment, or Parade of Planets this month, ngayong Enero, ay ano ang maaaring ipahiwatin nito sa ating buhay? Anong epekto nito sa ating katawan, sa ating emosyon, sa ating isipan, sa ating espiritual, sa ating kapaligiran? Yung mga nangyaring kalamidad o iba pang mga activate ng mga bulkan, mga lindol, ito ba'y epekto ng planetary alignment? Ano rin ang epekto nito sa sitwasyon sa iba't ibang mga bansa? May nangyayari ngayong kaguluhan sa ilang mga lugar. Ito ba'y lalo pang lalala? Ito ba'y bubuti? At sinasabi this year, ngayong 2025, ay talagang magkakaroon ng matinding challenges yung ating buhay sa planetang ito, sa mundong ito. Yan po ating pag-uusapan, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo. Meron po tayong mga kapanayam ngayon pong gabi ito na magbibigay ng mga insight ng kanilang mga suwestyon, ng kanilang mga nakikita, ng kanilang mga messages na marahil ay nasagap sa kabilang dimensyon mula sa mga divine beings, sa mga galactic beings, at iba pa na marahil makapagbibigay sa atin ng advantage, makapagbibigay sa atin ng mga impormasyon. Anong dapat natin gawin? Hello po sa lahat ng mga sumasubaybay sa Gabi ng Misteryo. Iniimbitahan ko po ulit kayo na manood at tatalakayin namin kung ano yung pwedeng mangyari or effect ng planetary alignment. Kasi meron syempre effect ito sa Earth at saka sa ating sariling consciousness. So, pakinggan po natin ang talakayan bukas or sa Sabado ng gabi sa Gabi ng Misteryo. Bye po! Hello everyone! This is Miss H of Divine Love Energy Healing Products and Services. At muli, inaanyahan ko kayo sa Gabi ng Mister sa DZRH at kasama natin si Sir Ray T. Sibayan mula 10 to 11 p.m. At mamayang gabi pag-uusapan natin ano nga ba itong planetary parade na tinatawag natin. Ano nga ba mga planeta ang nakaparada or naka-align mamayang gabi, at ano nga ba yung mga benefits nito para sa atin at sa sangkatauhan, at bakit napaka-special na araw ito ngayong araw, no? At ano nga ba yung pwede nating magawa para mas mag-boost pa yung manifestation natin. And again, this is a perfect day to manifest. So, again, inaanyayahan ko kayo sa Gabi ng Misteryo kasama natin si Sir Ray T. Sibayan mamayang gabi sa DZRH. Kita-kits! Hello sa ating mga kamisteryo. Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Marie Chris ng Voiceless Whispers. Naanyayahan tayo sa isang diskusyon mamaya sa Gabi ng Misteryo, DZRH, 10 to 11 p.m. kasama si Sir Ray Sibayan. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa planetary parade. Ano nga ba ito? Nalalaman natin na actually ngayong araw na to, ang pinaka-peak ng planetary parade kasi makikita na natin ng 6 out of 7 planets in the sky in one frame. So ano nga ba ang effects nito? Nararamdaman nyo ba na may kakaiba sa inyo? Sa mood nyo, mental health, emotional health, and even physical health? How about your pet friends? Kamusta sila? Na-observe nyo ba na may kakaiba sa kanila? Maaaring balisa sila, low appetite, hindi makatulog, needing more attention, o kaya naman very vocal sila, like meow ng meow, kakol ng kakol. Those are signs na naapektuhan din sila. So, mamayang gabi, pag-usapan natin yan. Ano pa yung mga ibang signs? Ano ang pwede nyong gawin para matulungan nyo ang sarili nyo bilang pet guardians at matulungan yung mga pets natin na makakope habang nangyayari ang lahat ng mga celestial activities na ito. Okay? So, kung interesado kayo dyan, kita-kits mamaya, Gabi ng Misteryo,
sa DZRH, Facebook, or sa YouTube, mamayang 10 to 11 p.m. kasama si Sir Ray Sibayat. Okay? See you there! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Abangan niyo po mamaya, alas 10 ng gabi, ang inyong Psychic Tito Boy ay kasama sa panel of guests ng ating kapatid na Ray Sibayan sa Gabi ng Misteryo. Tara na, aabangan ko po kayo. Walang a-absent. Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent ha. See you! Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao, Worldwide, Universe. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Abay, kayo ba'y nakatingala ngayon sa kalawakan? Pero maulap ang kalangitan po natin, kaya hindi natin masyadong makita itong alignment ng mga planeta. Pero kitang-kita po dyan kapag 1 hour after sunset ay makikita na natin yung alignment. Actually, tatagal pa yan in fact, sa susunod na buwan, Pebrero, sasama na rin sa parada ang Mercury. So 7 na. Ayun. Ngayon ay 6 pa lang. Ayun na. At ating pong alamin ngayon pong gabi ito mga kaibigan. Ano nga ba ang maaaring epekto po nito sa ating buhay, sa ating sarili, sa ating katawan, sa ating emosyon, sa ating isipan, at ano ba ang benepisyo nito sa ating lahat, pero karamihan kasi iniisip negatibo yung epekto kesyo magkakaroon daw ng mga lindol pagputok ng bulkan at iba iba naman ay disgrasya dito doon, di ba? Siguro I think it's about time na baguhin po natin yung ganung paniniwala. Po natin i-oppose natin yung mga ganong mga maaring negatibong mangyari sa ating buhay. Ngayong gabing ito mga kaibigan, atin pong i-welcome atin pong mga resource person sa ating pong programang Gabi ng Misteryo tungkol nga po sa epekto ng planetary alignment or parade of planets. At ano nga ba ang dapat nating gawin para ma-counter natin anumang negatibong maaring mangyari sa epekto ng planetary alignment na yan, at kung ano nga ba ang makukuha nating enerhiya. In fact, maraming mga sensitive na mga tao ang nakakaramdam ng malakas na enerhiya sa ganitong panahon. Ating welcome mga kaibigan sa ating studio, si Miss H ng Divine Love Energy and Healing Services. Yan. Miss H, welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Good evening po Sir Ray at good evening po sa lahat ng nanonood ngayong gabi sa Gabi ng Misteryo, at hintayin nyo yung mga magagandang balita about sa planetary alignment and parade. Oo. Actually, nito mga nakalipas na araw, kitang-kita na rin talaga sa kalangitan natin itong mga planetang to, lalo na kay Jupiter na masyadong maliwanag. Si Venus. Yes po. Si Saturn na medyo umaandap-andap, pero okay pa rin, magkatabi sila ni halos magkatapat sila ni Venus, tapos si Mars gumaganon nagwe-wave sa east. Ayan. And initially, Miss H, ano yung feeling mo dito sa planetary alignment na ito? So, during this period of time, tinitingnan ko po talaga yung Schumann resonance. Mm-hmm. So, nakita ko from the past few days and even weeks, meron tayong mga blackout. Oh. So, ibig sabihin nagta-timeline jump din po tayo during this period of time. Sa Schumann resonance? Yes po. Merong blackout. Ito yung energy, Yes po. collective energy yes po. ng planet. Yes po. At ng mga living organisms or creatures sa planetang ito. Opo. Imagine po kung 6 planets po ito, and we have the signs, yung mga birth signs natin, which is connected to this. So, may magbo-boost ng mga manifestation, and meron din naman pong mga kailangan din tayong ayusin sa sarili natin during this period of time. Kaya, yung ibang mga tao, they feel na may mga physical pain sila, emotional, lahat na nafe-feel. That's because it's time for us to make some changes. Kasi kaya, binibigyan tayo ng days or even months para mag-prepare. Kasi once na nag-pick siya,
ando na magbo-boost yung manifestations natin. What if during this manifestation time or period like today, andun ka sa low vibration mo. Ay, So oo. yun yung Matindi mapipick yun. up na energy Oo. from the next days and forward, especially 2025. So Sobrang negative ng dating sa'yo. yes, so manifestation can be good or bad. Yun nga yung sinasabi nating lessons. Kaya doon na tayo doon sa good. Pero sa atin yun, no? Anong gusto natin? No? Kung gusto natin i-magnify ang Yes po. negativity, i-magnify natin ang positivity. Nasa sa atin. na yan. Ha? Yes po. Take the risk. Ika nga, di ba? Ayan. Salamat, Miss H. Babalikan kita. Atin namang i-welcome din, nagbabalik sa ating program. Matagal kayong nawala rin, no? Ito naman, sa larangan po ng animal communication, sa hanay po ng mga animals, yan. Ano bang epekto sa kanila itong ganitong planetary alignment? Si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers. Miss Marie Chris, welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Yes. Magandang gabi sa lahat. Yep, thank you. So magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa programang Gabi ng Misteryo. At salamat at naimbitahan ako ulit ngayong gabi. Sa hanay ng mga animals, ano bang epekto sa kanila ng planetary alignment? Actually, maaga pa lang, no? Parang mga around January 9, 10. Napansin ko na yan sa mga animals na balisa sila. Tapos walang appetite, minsan nagsusuka dahil sa sobrang anxiety. Talaga? Oo. Mas sensitive sila. Sila yung unang nakita kong naapektuhan before ko naramdaman Mas yung sensitive effects. yung mga animals kaysa sa tao. Yes. Alright. Kasi they feel more of the frequencies na hindi natin nararamdaman on a daily basis. Saka hindi sila na-dictate ng material manifestations or material influences. Yes, oo. Oo. Alright. So, anong ginagawa nila kapag matindi yung epekto sa kanila ng ganitong energies from planetary alignments? Yung mga highly sensitive pets, usually sila yung first na makaka-pick up. Yung ginagawa nila, like my cat, kasi yung babae kong cat, very sensitive siya. So, napapansin ko, mas madalas siyang mag-retreat sa mga favorite hiding spots niya. So, mas ayaw din niya ng exposure sa tao, ayaw niya makipaglaro, ayaw niya na yung kasama ka, nanonood ng TV, ganyan. So, mas marami siyang alone time para makakope siya dun sa fluctuating energy. Kaya pala may mga kakilala ko nagsasabi, ba't ganun yung aking pusa ngayon? Para siya nag-iisip sa kawalan. What is the meaning of life? Nakatingin sa malayo, di ba? Malayo ang tingin, di ba? So, ganun din sila. Yes, oo. Actually, sa kanila ko nga unang nalaman eh. And then, meron din akong isang dog patient na nag-report yung guardian niya na sobrang balisa ng dog, nagdi-discharge ng blood. Oo. Tapos, sobrang mababa yung mood. Yung hindi daw talaga gumagalaw sa isang spot, ganyan. Wow. So, may effect talaga sa kanila. Nako, ayan ha. At least alam na ho ninyo mga babayan. Baka hindi nyo pinapansin yung mga pets. Ha? Ang inyong mga fur family members. Ano ha? Yes. Pansinin po ninyo sa kakailangan nila ng ating kalinga. Oo, exactly. Yan, alright. Mamaya siguro malaman din natin anong effect nitong planetary alignment sa may mga karamdaman. Mas matindi siguro. Ano ha? Kaya dapat nating suportahan. Sa ating pong Zoom, mga kaibigan, live din po sa ating program sa Gabi ng Misteryo. Nagbabalik din po si Miss Cora Guidote, ang ating Reiki Master and Teacher. Ma'am Cora, welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello Ray, good evening. At good evening sa lahat ng mga nanonood sa iyo at mga panauhin mo. It's good to be back. Opo, sa inyo ma'am, nararamdaman na ho ba ninyo itong energies galing sa alignment ng mga planeta? Actually, ngayon ramdam mo yung init, di ba? Kasi nagkaroon ulit ng solar flare. So, meron ba solar flare ngayon? Meron solar flare? Actually, then, yung solar flare happened a few days before. Pero ngayon sa Earth dumating yung energy, no? Yung coronal mass ejection. So anyway, yung nagkakaroon din ng effect sa sun. Yung from a scientific perspective or physics perspective, kung titingnan mo itong mga planetang to, may mga gravitational forces yan, yes. diba? Yes. So pag nag-align sila, nag-aagawan niya ng energy. Diba? And it creates some kind of a portal as well. So ang
ang analysis ko lang dyan is that nagkakaroon ng amplification of energy kasi since naka-align yung mga planetang yan, magkakapatid na planeta sa solar system, they create this force of energy in a certain area. So, anong effect niyan sa atin? Since it's an amplification of energy, it's a neutral force, no? So, kung ano yung nasa consciousness mo, ma-amplify yun. Kung positive ang consciousness mo, ma-amplify yung positive energy. Okay. Pagka negative, ma-amplify din. So, dito nga ginagamit yung free will natin, di ba? Ano bang gusto mong ma-amplify at this time? Yung mga positive thoughts mo ba, mga affirmations mo, mga dreams mo, ganyan, mga ambitions mo. Or, do you want to stay on the negative side and stay angry and stay, kasi nakakasira ng ulo if you stay on that side, di ba? Depressed ka, mas lalo ka magiging depressed. Kung galit ka, lalo ka magiging galit. Yes. So in fact, one thing that is also good to remember at this time, avoid toxic situations, avoid toxic people, kasi hahatakin ka nila dun sa energy nila. Na-amplify yun. And so it's very good to keep that in mind and then maintain your own personal sovereignty and then stay positive and then try to affirm all your what you want, para yun ang ma-amplify. Ganyan. So, ganun din yung sinabi ni sino ba yung kanina yung sa pets, no? Siyempre, kung ang tao affected, pati mga animals affected, and even the whole planet is affected. Right. Kasi we have a collective consciousness, no? So, lumalabas nga sa Schumann resonance, no? So, mapipick up yun ng mga energies. So, may scientific explanation behind it. Although this thing is not really extraordinary, may cycles talaga na nangyayari ito. Correct. No, it's a normal physical phenomenon on a bigger scale. Opo, kaya lang Sa ating solar system. ngayon nga lang Ma'am Cora, kung dati-rati kasi 2 or 3 planets na nag-aalay, ngayon 6. 6 planets. Nangyari na rin ito dati. Nangyari na rin ito dati. So, like I said, it's a normal phenomenon if you're looking at the bigger picture. So, maganda nga na rin-raise mo itong topic na to para lang maging aware yung mga tao on how to use the energies. The other thing I also want to remind people is because nga, hindi lang yung mga positive people ang may alam nito, di ba? Pati yung may mga masamang intensyon. May mga witch conventions na gumagamit ng ganitong energy. So they will use this kind of portal of energy to affirm their own negative intentions. Kaya very important na tayo mag-affirm talaga ng positive intentions. Yes. Para ma-counter yung negative. Yun. Kasi we live in duality, di ba? Yes. But we have to believe that there are people like that who intend bad things for the world and for some people, no? So, we have to be mindful of that para ma-counter natin yung negativity na yun. Although ngayon kasi, since mataas pa yung, especially sa US, mataas pa yung positive energy kasi they're in this stage of reform, maganda ma-harness yung positive energy na yun. Alright, maraming salamat Ma'am Cora sa na-share po ninyong yan. And speaking of ika-counter natin itong mga negative events or energies, Miss H, on your own, sa pamaraan mo, paano maka-counter? Anong may sasuggest mo how to counter a negative event or energy or manifestation? Pinaka-importante po, kagaya nga po nung sinabi ni Miss Cora, yung intention natin. So, kung merong negative energy, we have the positive. Alright. So, if our intention is for peace, harmony, and balance, mas ma-magnify yun, mas magbo-boost siya. Anyway, light always wins, di ba? Ay, oo, syempre naman. So,
Kaya from the past few days, kung hinaharap natin yung mga shadows natin, nag-inner work tayo, mas madali natin siyang ma-harness. Kasi kailangan muna natin kilalanin yung sarili natin, and we can help the humanity to raise and to ascend. Yun yung pinaka-importante. Kasi hindi natin siya maka-counter-attack if we also have the same frequency. Alright. So we have to raise our frequency para we don't have to attack actually, no. Yes, we have to balance. We have to have more love. Tapatan mo lang. Yes. Pero again, we have to face our shadows kasi kung walang importante ang i-face natin yung shadow natin. Kasi hindi naman pwedeng love and light lang all the time. Halimbawa, yung kapitbahay mo galit na galit sa'yo. So, ngingitian mo lang yung kapitbahay mo. We have to set intention in our mind na we can set prayer. Hi, kapitbahay, galit na galit ka. Ngumiti ka naman. Dapat ganun, di ba? Yes. No, ayan, how to counter yung kanyang galit. With that, kasi pagka nangyayari sa atin yung ganun, especially, normal po yan napapansin ko sa mga tao sa ngayon but when you just smile to them, nag-iiba yung frequency. Nakakahawa nga raw ang smile. Nakakahawa. Parang di ba galit na galit wag naman yung ising demonyo, di ba? Iba naman yung ising demonyo eh. Yes. So, yung nire-release nating energy, if it is positive, makakahawa tayo ng ibang tao. Yun ang pinaka-importante. Yan ang virus na magandang nakakahawa, no? Yes. Smile. Ikaw ba, Miss Marie Chris, paano mo kina-counter ang mga negative energy sa paligid? Actually, maganda yung mga nabanggit ni Miss H, no? Gusto ko sana sabihin kung ako yung may neighbor na gano'n, sabihin ko na, smile and wave, Hindi, pero kidding aside, yung pagka gano'n, minsan kasi hindi mo rin makukuha sa basang ngiti, lalong magagalit sa'yo Ang magandang gawin dyan is, imaginein mo siyang kaharap mo, tapos sabihin mo sa kanya, hello person, name, diba? Pwede ba tayo mag-hug? Hindi, you have sa to... imagination mo, Yes, sa imagination mo. Isipin mo, magkaharap kayo. You visualize your kapitbahay in front of you, and you talk to that kapitbahay, and mag-request ka na, pwede ba mag-hug? Sabihin mo na, hello, I see you, I love you, I forgive you. I hope that you love me, and you forgive me, and you see me. That's the way of the Ho'oponopono ritual where Ho'oponopono? Yeah. It's a ritual. Anong language yun? Hawaiian ba yan? Hawaiian, yes. Hola. Hindi pala hola. Yeah, pero it's a way to, kasi sometimes yung mga ganyang energy, we don't see it kasi it could be karmic. Correct. So in order for you to break down the barrier and infuse it with love, you can do that. Kahit na hindi mo kaharap yung tao. Oo, ganon. Talaga. So, it works ba? Yes, it does. Kayang yung imagination, you visualize, and you talk to that imaginary figure. Let's not use the word imagine. Okay. Let's use the word visualize. Kasi visualize is infused with intention and manifestation. So, it's more positive. Hindi yung imagination kasi is a figment. Like, you pull it out of thin air na parang, gusto ko ng red ball. May red ball ako dito. Pero when you say visualize, meron kasing energy yun of intention and manifestation. Kaya, visualize the person. You say sorry, you say I love you para ma-break down yung ties na negative karmic cause. Right. But here we are speaking here about mga personal issues, your personal issue with your friend or your enemies, your kapitbahay. Sa mas malaking picture or in a bigger picture, yung problema natin sa bansa, problema natin sa buong mundo. Paano natin maka-counter 'tong mga ito? Actually, kung ako ang tatanungin dyan, sige, unahin, ikaw nang maunang mag-suggest, Miss Marie Chris. Kung ako ang tatanungin, visualize talaga. Kasi visualize that everything is happening for a positive reason. Kasi if you will see everything as, oh no, may gera, oh no, ganito na yung bagong reformation sa US, oh no, something else is bad happening around me, ganyan. You are feeding your fear. But if you see the gratefulness outside of the toxic
things happening around you, you will exercise yung light. Kasi lahat naman ng situation may light, may dark. Alright. But if you grow the light by feeding it more positive intention and visualization, you will expand yung light na yon. So, hindi na siya magiging negative. I'll give my favorite example. Do you think Hitler was bad for everything that he did in the past? Ewan ko lang. I think it's both ways. Kayo. He was Naging bad designed, ba si Hitler during that time? dinesign siya na gawin yung bad things para people can be bigger, can grow bigger. To see the light Hindi inside. accepted yan sa iba, lalo na yung mga biktima ni Hitler. Alam ko naman yan. Pero, you can't have birthing pains na, di ba? You can't have good things without birthing pains. Kailangan may pain talaga. Di ba? Parang yung mga nanay, before lumabas yung bundle of joy, anong kailangan mangyari? Kailangan masakit. Contractions, right? Diba? That's para why. Para yung mga kalalaki pang magpatuli. Kailangan mo nang maramdaman ng sakit. Hindi, kidding aside. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. So, we have to counter. Pero hindi natin i-counter physically, no? Hindi. We can counter it through visualization. Yes, visualization. Alright. That's something. Meditation. And hope also. Alright. Visualization and hope that everything is happening for a reason. Ayun. Nako, salamat. Miss Cora. Yes. Yung tungkol sa yung mga nangyari ngayon sa especially diyan sa mayroon naman mga wildfire diyan sa Los Angeles, California, mayroon pa nangyayaring gulo sa somewhere. Sa bagay nagkaroon na yata ng peace agreement sa Gaza, and other parts of the world. So we are talking here about how to counter to mga negative events sa paligid natin. And may mga usapan nga about visualization and imagination or whatsoever. Sa inyong part, Miss Cora, sa mga Reiki masters and Reiki healers, paano ginagawa natin dito to project yung positivity or positive energies? Well, I agree naman na visualization is a very good tool, and meditation. But we should not forget, well, of course, Reiki, we also use Reiki symbols, ganyan, to enhance the energy. But that energy comes from God, diba? We should not forget that we have spiritual friends who can help us. We are not alone in this battle, diba? Correct. So whenever things like this are happening, actually, kung may portal of darkness, may portal of light. Correct. So dyan, pwedeng bumaba lahat ng mga anghel, mga santo, ganyan. And we have to call on them. We should not forget them. Kasi, kunwari, dun sa fire sa California, we can send all our angels, tulungan nyo yung mga nasasalanta dun. Kasi tayo physically, we cannot be there. Correct. But our angels, naghihintay lang yan because they want us to exercise our free will. Okay, pati yung mga santo, the intercession of Mother Mary, Saint Joseph, lahat ng mga saints na yan, they can intercede for us and help us with our intention. So that is part of the amplification as well. No, kasi may sarili tayong energy, pero pwede nating dagdagan yung energy natin 1,000,000 times more by calling on all these spiritual forces that can help us. But the intention has to come from us, and we have to ask them. Seek and you shall find, ask and you shall receive. May nagtataas ng mga kamay, Miss Cora. Pati rin daw yung mga galactic beings, pwede rin daw makatulong. Alin? Yung mga galactic beings. Sino? Yung mga galactic of course. beings. Actually, yung mga, di ba, yung mga galactic forces na yan, sila rin yung mga anghel natin eh. They're just there. Tama sa US, di ba, daming drones na nakikita. Pero bakit hindi naman sinasaktan sila? Wala nang mangyayari. Why isn't the military shooting them down? Because they know that these are friendly galactic forces. And they're the ones keeping an eye now on the US. Tignan mo, ang lawak ng sunog sa California, ilan lang ang namatay. Of course, one death is bad enough, no? But, yes. I mean, look at the extent of the fire. Pero so far, 23 pa lang. Of course, baka umakyat pa yun, no? Kasi, syempre, yung iba, hindi pa nila nahanap. Pero, I mean, meron pa rin talagang nagpo-protect sa kanila.
And in fact, there are some houses, sabi nila, talagang nafe-feel nila yung presence ng mga anghel, ng mga santo, ganun. And these events are part of the awakening so that they will find their faith and they will have more hope, no? That, they're not alone. Yes. Nandito si God, nandito yung mga anghel niya, mga santo niya. Alright, so yung binabagit ni Ma'am Cora tungkol sa divine intervention, malaking bagay din po yan para ma-counter natin ang mga negative effects or negative energies sa paligid natin. Tama rin yun na talagang i-amplify natin ang positive energies. Siguro it's also about time for us na kung ano yung goal natin sa buhay, di ba Miss Cora? Ay yun ang i-amplify natin, i-imagine natin during these days na merong planetary alignment at mas malakas ang amplification nun. Yes. So one thing is helping others but also helping yourself, 'di ba? So kung meron ka mga gustong mangyari sa buhay mo, i-affirm mo na nandiyan na, nasa iyo na. Kasi ang affirmation is always looking at and expressing it in the present tense kasi if you go to the bigger reality, wala naman talagang time. Nandito lang tayo sa solar system, may sun tayo, umiikot, ganyan. So that's how we measure our existence on Earth. Pero if you go out of the solar system, wala naman time dyan. It's timeless. So everything is at the present. So if when we express and if we want the universe to provide us all that we need for us to achieve what it is that we want, i-affirm na natin na nasa atin na yan. It has to be in the present tense. Ayun. Salamat, Miss Cora. So yan, mga kaibigan, tayo muna tutunghay sa mga comments and messages mula sa ating mga viewers and mga listeners. Pwede po kayo mag-join sa ating mga viewers. Meron pa tayong nalabing 27 minutes sa ating discussion tonight tungkol nga po dito sa planetary alignment. Kung ano nga bang dapat natin gawin to counter itong mga negative events sa paligid natin. Magandang gabi kay Mama Ivy Gutierrez ng Tayug, Pangasinan. Si Sats Hain, bakit ba palaging doomsday prediction ang nakaukit sa planetary alignment? Miss H, bakit nga ba? Puro doomsday ang pinag-uusapan. So merong ganito, may nangyaring lindol, bulkan dito sumasabog, may mga disgrasya. Kasi tumataas po yung frequency ng mundo natin. Pag tumataas yung frequency, expect talaga na may mga kailangan i-purge yung mundo natin. Parang tayo din. Sumasakit yung ulo natin, nilalagnat, nagsusuka. Similarly, pag tumataas yung frequency, yung mga natural calamities, nangyayari yun. Ibig sabihin, parang diamond, kailangan mo siyang linisin, i-replenish para kuminang siya. Similarly, yung mundo natin, kailangan na talagang pagalingin natin. So, ang nagpapagaling doon, tayo mismo. So, kaya yung sinasabi nilang doomsday, actually, effect talaga yan ng mga movies diba? Ganon kalakas yung impluensya ng movies. So, pag nakita ng mga tao... Kapag nakita natin yun, na-amplify pa rin natin. At so, nangyayari. Nag-stop na ako manood doon ever since yung mga ganon nung nag-awaken na ako. Kasi bakit kamo? Yung fear mo, makakadagdag yun sa fear ng ibang tao. So, pag nangyari ngayon yun, iniisip na nila, ito yung nangyari sa movie. So, kailangan maging maingat tayo sa ating energy, sa ating emotion, sa ating iniisip. Lalo na ating iniisip. So, kung iniisip na iba'y magugunaw mundo, dapat isipin mo, gumaganda ang mundo, di ba? Yes, kung kaya nating isipin yung negative, bakit hindi yung positive? Yun, tama yun. Kung kayang maging masama ng tao, bakit hindi natin kaya maging mabuti? Pero sa binabanggit ni Miss Cora kanina na there are some forces na talagang they're also doing some rituals during this alignment. Ikaw din gumagawa ka rin ng mga, pero on a positive methodology. Opo. On my way po, kasi syempre may mga inaalagaan din po akong mga souls na mga humihingi ng tulong ba para mag-amplify yung mga manifestations nila. So visualize ko din na they are getting what they are asking for. But again, they have to understand that they have to go through the lessons that they need to learn in this lifetime. Kasi wala tayong hack na pagka minanifest mo na ngayon, agad-agad, nandyan na. It happens. Kung ganun man yung mangyayari, good or bad yun.
So, kailangan dumaan tayo sa transitional period na kailangan mo muna, like what Miss Marie Chris said, no, yung birthing pain. Oh, yes. So, kailangan natin yun. So, we have to experience that yes, pain. kasi kung hindi, baka pwedeng makapinsala yun sa atin na may kapalit, yun sinatawag nating kapalit. So, we have to cleanse and clean our heart. Kasi dyan talaga nagmumula yung mga intentions natin. Yes. Healing first before na magkaroon ng magandang outcome nung hinihingi mo. Kasi babalik at babalik ka lang doon, bakit hindi mo siya na-manifest? Ibig sabihin, same yung pinapasok mong yung input mo, bakit yung output mo, same pa din. So you have to change, you have to heal first. Kasi otherwise, kung ang intention mo para makuha to is masama, so makakapinsala tayo sa iba. Correct. So we have to heal first. Alright. Salamat, Miss H. And speaking of healing, sa panig naman ni Miss Marie Chris, may mga healing na ginagawa ka ba, session with animals and also their mga owners? Yes, actually, may mga patients din ako, no? So, halos lahat sila nagpapareiki. Like, meron akong patient na dog na merong tumor. He's been benefiting from, anong tawag doon? Frequent Reiki sessions. Meron kaming parang fixed na spacing ng days na may Reiki session siya. And so far, lumiliit ng konti yung tumor niya. Oo, and gumaganda yung health. The power of Reiki healing, ha? Oh. Yes. And mas malakas ngayon to sa ganitong planetary alignment. Yeah, including the visualization. Actually, pag visualize ko yung healing ko para sa kanya, pinupitok ko yung tumor eh. Oh! Yeah. As in, talaga? Wow. Ganun. So, kaya nagkakaroon ng difference dun sa health ng dog. And at the same time, gusto ko lang din sabihin na yung planetary alignment effect sa mga pet guardians, minsan kapag sila yung medyo agitated, napapass on nila yan dun sa animal. So, ang suggestion ko rin, sila rin minsan, mag-work din sila ng personal healing nila para hindi na kukuha ng pets yung parang anxiety energy. Wala ba nagre-request sa'yo na yung nag-heal ka ng pet niya, pati yung pet owner, pakihil mo na rin naman ako? Meron din naman. 2 in 1. 2 in 1. Yes. Pero in general, ang mapapayo ko, during these times, support our pets, mag-EFT tapping para ma-release yung pent-up energy nila. Kasi syempre sila, like for example, umuwi sila, long day from work, pagod, stress, wala na silang time sa pets, diba? So, napipick up din ng pets natin yung stress natin. So, kung ma-release nila yon using EFT tapping, pwedeng makatulong yon for them and their pets. Sandali, anong tapping yun? EFT tapping. Hindi tappings to ng ng pizza. Tapping ganun. Parang ginaganon. Yes. Ano yan? Saan natututuhan yan? Actually, meron akong a video for EFT tapping for pet guardians nasa YouTube. Pwede rin ba yan sa mga tao? Yes, actually sa tao naman talaga yan ang umpisa. But you can also do that for your pet. Parang intention lang of passing the healing to your pet. Ba, ang galing ha. So marami pala mga ways to heal ourselves, no? Especially sa mga animals. Tulad yan, sa Reiki healing, energy healing na yan. Ikaw, di ba naging Reiki master ka na rin? So sinasabayan mo rin ng Reiki healing session, pati yung iba pang mga tao na humihingi rin sa'yo ng tulong. Yes, I actually do chakra balancing, Reiki healing sessions, mga pendulum healing sessions din actually, kung ano man yung kailangan nung patient, nung tao, or nung pet nila na kailangan ng healing, ganun. Si Miss Ace, nakikita ko rin mga videos mo, meron ka rin ginagawa, no? Ito ba sa request na rin nila or you do it yourselves para sa lahat? Depende po. Depende rin po sa collective energy. So sa video ko po, ano po yun, by guidance po. So depende, minsan di ko pa tinitingnan yung Schumann, tapos pagka ginawa ko na yung ganong healing, so tas chinek ko yung Schumann, related po siya. Ayun. So yun, pero hindi talaga as in regular, as in everyday, hindi. Kasi may mga times lang talaga na kailangan. Alright, salamat Miss H. Ma'am Cora, kayo mismo sa sirkulo din po ninyo sa mga Reiki Master, ano ang sinasuggest nyo sa mga tao, lalo na ngayon meron tayong planetary alignment, para magkaroon tayo ng self-healing? Self-healing, kailangan yung mga sinabi ni Miss H saka ni Marie Chris, no? Those will help.
if you are not into Reiki, siguro sa umpisa, yung intention is very important. Alright. Maniwala ka that God heals you, and then visualize the Holy Spirit, cloaking you in divine light. Tapos kiniklear yung buong pagkatao mo. For some people who are not aware of the chakras, no, mahirap i-describe sa kanila. Unang-una, baka hindi sila maniwala. So, ang simple explanation na lang is, tingnan mo yung pillar of light na bumababa from heaven, tapos binabalutan ka ng ilaw at tinatanggal lahat ng darkness dun sa kaluluwa mo. Alright. That's the easiest way of describing spiritual healing. Diba? For those who have no awareness of chakras and Reiki or whatever. No? Kasi the Holy Spirit is ever present now, especially ngayon kasi nasa age of Aquarius ka na, tsaka we're already in the ascension process. So nando ka na sa awakening point, no? So it's just really a matter of believing, trusting your intuition, and calling on the divine light to, cleanse your soul, cleanse your spirit. As Miss H explains, sometimes yung prosesong yon will make certain things surface in your consciousness. Certain insecurities or certain experiences in your past or in your past lives, magsisurface yun, and you need to process them para matanggal talaga yung dark spots dun sa soul mo. Not in your body, but in your soul. Kasi pag na-heal yung soul mo, pati yung body mo mag-heal. Yes. So just call on the light, call on the Holy Spirit. If you do not know Reiki, if you do not know anything about these things, no, just call on the light, and then let the Holy Spirit, the light of the Holy Spirit, engulf your whole persona, your soul, your body, and that healing will start. Yes. And then give yourself time to process the emotion, the psychological manifestations. Give yourself time, or if you cannot do it yourself, ask for someone's help. Kasi lalo na yung emotional processing, minsan mahirap eh. You cannot do it alone. So you have to talk to someone who can help you process the emotions and also the psychology behind certain issues that were deeply embedded in your consciousness, as biglang magsisurface. Thank you, Ma'am Cora. Si Miss Maricris mukhang kanina pa inuudyukan yung kanyang guide. Kuhang-kuha mo. May nagtuturo eh. Kasi gusto ko rin sanang dagdagan yung mga nabanggit ni Ma'am Cora. No? Tama kasi siya, hindi nga naman lahat kasi ng tao either naniniwala sa mga ganitong bagay or nagpa-practice nito, di ba? So ano yung mga tips para sa kanila? Number 1, get some sun. Kasi mahirap sa panahon natin, lagi tayo nasa loob. Yes, magpa-araw. Oo. Bakit di na kinakaarawan? Yes. Sumana tayong di ba mga animals gusto magpa-araw? Yan. Di ba? Exactly. Sunrise and sunset gusto nila, no? Nagbibilad sa araw. Oo. Kasi hindi lang yung init yung makukuha natin from the sun. Nandun din kasi yung cleansing. Yun. It also empowers. Oo, si Brother Sun. It empowers our resolve na mapagtagumpayan natin kung ano man yung mga pinagdadaanan natin. Minsan makaklaro yung utak mo, iba kasi maglakad ka lang sa napaka-negative labas. ng iniisip nila pag si Sun ang pinag-uusapan. Masyado raw merong ultraviolet rays. May sunblock naman po. Pero very important talaga yung sunrise. Yes. Sunrise and sunset. Yan, both of them are important. Yes. So number 1, get some sun. Number 2, hydration. Tapos maglakad sa nature. Okay. Malapit sa halaman. Na nakayapak. Kung kaya nyo nakayapak, okay lang. Huwag lang matinik. Kayo. Oo. Huwag lang kayo makakatapak ng alam niya na. Ikaw, Miss H, anong ginagawa mo? Pag after ng healing ko sa mga clients ko, naghahalaman ako. Wow, maganda rin yan. Opo, tapos niyayakap ko yung black cat ko. Commune with nature yan, Yan po, naghahalaman ako. Tapos kahit na nagaganon-ganon lang ako ng lupa para ma-disconnect ako doon sa energy. Alam mo yan na nawawala kasi ngayon. Kasi masyado tayong addict sa gadget.
Yung iba nga, ang nature nila nasa gadget na lang eh. Yes. O di ba? Nakikitingin na lang sa kung sino yung may mga picture o kung sino yung may mga video, pero lumabas ka lang ng bahay mo, merong nature eh. Yes. O di ba? Tsaka po hindi kasi minsan naintindihan ng mga tao ano ibig sabihin ng grounding. So pag sinabi natin grounding, you connect yourself to earth or whatever na madi-disconnect tayo doon sa like gadgets or sa mga communication with some toxic topics, marang ganon. So we have to ground ourselves, meaning to say you are centering yourself back to yourself. So yun yung pinaka-importante kasi minsan nawawala yung tao sa sarili nila eh. Ay, oo, so kailangan pag may pets ka, nag-ground ka din. So anything that's pets, halaman, puno, yan. Maglakad-lakad ka ng nakayapak. Very important po yun. Ayun. Salamat, Miss H. Miss Maricris, kanina ka pa nag-raise ng Hindi, huli na to, promise. Sige. Hindi, masaya na mausapan natin eh. Beach. Negative ions. So, kung di man kayo kung wala man kayong access sa park, di ba? Walang access sa trees, wala kayong garden kasi natakatira kayo sa condo or something. Punta ka sa beach. Reset ka doon. Kasi yung negative ions, i-cleanse na ng aura mo. Instant relief yun. May sun ka pa, di ba? Paano yung naliligo daw sa tubig na may asin? Even better. Pwede rin ba yun? Even better, yes. Kasi yung salt water will cleanse your aura. O kaya merong isang kapitbahay, pupunta ng tabing dagat, magpapahakot siya ng isang balde ng tubig dagat. Pwede ba yun? Opo. Hindi. Pero, sir, ito yung importanteng mensahe, no? Mas mahal magkasakit at ma-ospital kaysa yung mag-spend ka ng mahal-mahal pupunta ka ng beach, mahal-mahal mas importante yung mas connected tayo sa nature kaysa sa hospital. Tama. Diba? Ang galing. Tama yan. Sabi ni Pete De Los Santos Jr., Kuya Ray, watching sila sa Bacoor, Cavite. Taga Bacoor ka, di ba? Si Mrs. taga Bacoor. Nagkabukingan na. Miss Hope Resurrection, I always do the 6 to 7 a.m. divine energy for me. Yan ang recharging for me. Pakiramdam ko tumataas ang aking energy and be optimistic. Yun. Si Rome Corpus, magandang gabi sa iyo. Si Sevilla Andrea, sabi niya, good evening po Sir Ray sa mga bisita ho ninyo. Lalo na po kay Cici Harcel Ann, si Miss H, sabi niya, pa-shout out naman. Si Sevilla Andrea. Si Ria Soto, magandang gabi po sa inyo. Kaleo Habares, good evening. Pati na rin po sa inyo mga bisita sa programang Gabi ng Misteryo. Mula po dito sa may Puerto Princesa City sa Palawan. May maraming dagat yan. Sa Palawan, lalo sa El Nido. Ayan. Salamat po sa matumutok po sa atin. Si Maria Loni Blanco. Same din dito sa dog namin. Yung effect ng planetary alignment, no? Sobrang natatakot din po siya pag nagwo-walk po kami. Anong dapat na gawin pag natatakot ang pet? Yung balisa sila at parang gusto nila magtago. Miss Maricris. Actually, pagka ganun yung pet nyo, never nyo siyang dapat pilitin to do anything. Huwag mo siyang hatakin. Huwag mo siyang hatakin. Kumbaga, kahit nasabihin natin nagmamadali ka dahil papasok ka, i-walk mo pa siya, pero ayaw niyang mag-walk, or nag-walk siya mabagal lang, huwag mo siyang pilitin. Kasi lalo silang masistress, lalo ka lang magkakaproblema kapag nasa stress na sila. Kasi nag-i-invite ka ng sakit dun sa animal. Kapag lalo na pag pinilit mo pusa, kakalmutin ka. Diba? Oo. Grabe. So, let them rest pagka ganyan. Hydrate, let them rest, tapos play calming music, keep the energy ng room na maayos, ganyan, walang away. Yan. So, importante rin yung ganun sa bahay, yung energy nakaka-affect din kasi sa kanila. Ayun. Salamat. Ron Bustamante, magandang gabi sa'yo. Brother Arvin, kumusta ka na? Zenny Lubigas Jose, what an evening of astronomical delight that happens once in a lifetime. Yes, I think maganda yung tayo tumingala sa taas, i-enjoy natin yung kumukuti-kutitap ng mga stars and yung mga planets na kumakaway sa atin. O di ba? Very positive yun, di ba, Miss H? Oo. Opo, kasi kumbaga nagko-connect tayo sa nature and it's a way para kausapin natin din yung mga planets na nakikita natin. Kasi dati naalala ko nung nasa La Union pa ako, meron kasi nung may ginagawa kami yung mga magkakaibigan, natutulog kami sa bubong ng bahay. Mantakin mo, nakatingala ka, kita-kita mo mga stars.
Wow! Tapos masisikatan ka na lang ng araw kinabukasan. Kumakaway-kaway na si Brother Sun. Ma'am Cora, sa inyong panig, Ma'am Cora, ano ba ang dapat nating what particular time of the day na dapat tayo'y nakabilad sa araw kay Brother Sun? Between 7 to 10 in the morning. Yeah. in the morning. Oo. Hindi pa masyadong matindi yung araw. Kasi pag masyado na matindi, baka masunog ka na. Oo nga, maginugnog na. Masunburn ka Oo. naman. By the way, isa pang healing method is laughter, ah. Ay, oo. So- Yes. Oo. So kung maganda, lalo na kung depressed ka, manood ka ng mga comedy shows or something. Yeah. Or sumama ka sa mga taong mahilig tumawa. Di ba may merong mag-joke, ganyan. Ma'am Cora, merong laughter Kasi naglalabas ka ng endorphin. Oo, di ba merong laughter meditation mo, laughter yoga? Oh, I have a friend, si LV. She teaches laughter yoga. Wow. Ano yun na habang nagpo-post, tumatawa, ganun ba yan? may session talaga, tumatawa sila. Habang nagme-meditate? You know, ganyan. Talaga? Mukhang maganda i-try yun na. Yoga, you Miss call it Agent, laughter yoga. sorry. Her name is LV Estavillo. She gives these talaga? sessions on laughter yoga. Kasi tama yun, no? Kasi di ba pag tumatawa tayo, nagsisikret tayo ng ano bang chemical yun sa brain? Endorphin. Endorphin? Endorphin. Oo. That makes us happy. Yeah. So, nalilift yung spirit mo eh. Oo. Diba? So, yun nga. So, everything comes from the spirit, the soul. So, pag masaya ka, pag positive ka, yung body mo susunod yan eh. Ayun. So, Si Gio Ambas, bukas go to temple and churches and pray before go to sleep. Love you all. Tama ano. Kaya linggo-linggo, nire-remind tayo na magtungo sa mga simbahan at magtungo sa mga bahay-sambahan or mga templo para magkaroon tayo ng connection sa divine beings, sa positive energies, di ba, Miss Cora? Oo. Talaga. Ito yung malaking yan. tulong. Correct. Anyway, ang gusto ko lang itanong dito, marami pamaraan na we can spread maybe to do some energy healing sa ating planet. Ako personally, ang ginagawa ko, I imagine, kapag nagme-meditate ako, I imagine yung nasa labas ako ng planet Earth and I imagine a very bright white light na tumatama sa planet Earth. Nakakatulong ba yun, Miss Cora? Parang Reiki rin yan eh. Alam mo, ako naman, parang there's this thing you say na you're small, kalimutan ko. Anyway, parang ilagay mo yung kamay mong ganyan, no? Tapos nasa gitna ng kamay mo yung planeta, yung Earth. Bigyan mo ng ilaw kasi may chakra ka din dito sa kamay, di ba? So, ito yung means mo for releasing energy. Lagay mo lang yung Earth sa gitna and visualize Earth becoming more beautiful, more vibrant and more brilliant, no? And then yun, you're already healing our planet. Pati yung consciousness ng humanity na-heal mo. Ayun, living big in a small planet. Ayun. Sabi nga ni Edna Rodriguera, laughter is the best medicine. It's free. Yes. Ayan, kaya wag ho niyong pipigilin sarili niyong tumawa. Sabi ho niya, Si Ariel Ayi Sevilla Manliques, good evening po, pabati po ako. Happy birthday sa iyo, Ariel! Bukas! Wow! January 26, nakatsyempo ka, Ariel, Salamat to. Birthday. Happy birthday, Siguro sa ating natitirang 5 minuto sa ating program, I think hingan natin ng mga dapat na messages or advice sa ating mga babayan during these times na naharap tayo sa ganitong mga kaliwat ka ng mga problema. And I think it's about time na we can utilize the energies of planetary alignment in a very in a positive na pamamaraan natin, pag-iisip natin at gawa natin. Miss Marie Chris. Ang sa akin actually mag-focus talaga dun sa positive side ng lahat nangyayari. Always pray
Tapos, lahat naman tayo kaya naniniwala tayo, hindi. Meron tayong spirit guides, meron tayong angels na sumusubaybay sa atin. Ask help from them. Huwag kayo mahihiya. Huwag kayo mahihiya kasi ang purpose talaga nila, that's why they exist, is to help us na maging spiritually awakened. Tapos tayo, in turn, maging tool tayo para yung iba naman yung maging spiritually awakened din. And then in terms of the planetary alignment, yung mga iba-iba kasing planets, they come with different energies. For example, si Mars is about energy, drive, action. So if we're feeling na parang kulang tayo sa action sa isang bagay, we can call on the spirit of Mars para tulungan tayo doon. For example naman, si Saturn, no? Si Saturn is ruler of discipline, responsibility, structure. Feeling mo wala kang structure sa buhay mo. So, you can call on the energy of Saturn to help you. So, parang matanggal yung mga doubts mo and negativities in terms of parang future mo, ganyan. So, pwede mo silang i-invoke. So, yun ang advice ko for personal growth, personal awakening, parang ma-maximize natin kung ano yung meron sa planetary alignment ngayon. Sa Venus message, ano naman ang i-request natin kay Venus? Love. Love and beauty. Love and beauty. Kasi kasama sa alignment si Venus, di ba? Yes, love and beauty. So, if we want to be attracted by wealth and all, we have to look attractive din. Yes, diba? And we are all beautiful. Yes. Diba? Wala naman talagang pangit, no? Depende lang sa perspective ng iba. Yun. So, yung message sa akin is meditate to receive and pray to ask. So, importante yun. Kaya, sa ngayon, sa mga nakakaranas ng hindi maganda sa kalooban nila, they can ask for help. Yes. Especially kapag marami naman din mga healers and all. So, pwede sila mag-ask for help. Kasi, ang nangyayari sa panahon natin ngayon, it's a time for us to help each other. So, yun yung pinaka-importante. No? Huwag na tayo magmatigas na hindi ko kailangan ng tulong. Hindi. Kasi mas lalong bababa yung level of, yung energy mo, and mas malakas yung attraction mo na maka-attract ka ng mga negativities pa. Even the entities, pag mababa yung energy level natin, mas malakas. So, yun yung sinasabi natin na actually, kaya nagkaka-depression yung mga tao. That's because they attract more of the negative entities as well. So, kaya hinihikayat natin kapag may mga problema kayo, just ask kasi marami naman makakatulong din. And huwag kayo mahihiya kasi hindi naman kayo i-judge. Yun, totoo yun. Diba? You judge yourself naman kasi nangyayari. Anyway, maraming salamat, Miss H. Thank you po. Ay, saan ka pala pwede ma-contact kung sakasakaling gusto nilang humingi ng tulong sa iyo? So, pwede po nila akong, sa page ko po na Divine Love Energy Healing Products and Services. So, may mga services po ako doon. May mga special services din po like dun sa mga nature healing, ganun po. So, may mga ganun. Thank you, sir. Punong-puno tayo ng pagmamahal. Yes. Ma'am Cora, yes. Ang gusto ko lang pong itanong at para ma-guide din po ninyo, how to develop ourselves to be more sensitive sa mga energies and how to think positive and how to help ourselves na mag-evolve to higher dimensions. Yeah, actually, nasa sarili talaga natin We just have to really trust ourselves at saka have that resolve, di ba? Na matuto kasi yung iba, nauuna ang pride Pag tinanggal mo yung pride, magiging open ka to anything. And seek help. And then, yun nga, tignan mo kung sino yung mga katulong sa'yo. At panoorin ang Gabi ng Misteryo. Diba? Kasi maraming natututunan dito by the way, tomorrow I'm giving a sharing on my about the Mayan culture. And tinawag ako noong 2012, diba, when they were able to predict the change in yung sa calendar, yung tawag dito. Kasi they have this long calendar, no? So pumunta ako sa Mexico talaga to really see why they're calling me. May mga bizarre na nangyari sa buhay ko. At talagang tinawag ako doon. So, and I learned so many things. And tomorrow I'm gonna share my experience there. Kasi connected rin sa ascension process yung na-experience ko doon. So, that's going to be tomorrow at 3 p.m. And I can send you the link if they want please, they want to listen to sharing. Thank you so much, ma'am. Salamat po.
Miss Maricris. Thank you din. Thank you very much. Miss Maricris, saan ka daw pwedeng mahinga? Okay ka. Ayos The Voiceless Whispers. Ayan sa facebook.com. Ayan. Saan pa? Wala na. Alright. Ito yung website. Okay. Napakasimple. Salamat, Miss Maricris, and thank you so much sa may binigay ninyo na insights sa ating mga babayan. Thank you. Maraming salamat din sa pagkakataon. Sana yung mga nakinig sa atin ngayong gabi, sa lahat ng mga advice, Ma'am Cora and Miss H, may napulot kayo. Thank you. Miss H, maraming salamat din sa iyo. Punuin natin ang pagmamahal ng ating mga sarili. Thank you po, Sir Ray. Lagi natin isipin si Venus. Yan. Salamat! Ma'am Cora, maraming salamat din po sa inyo. Thank you. Bye-bye. Yan po ang kabuuan mga kaibigan ng ating programa, ang Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito ng Sabado. Ano ba naman yan? Napektuhan ako ng planetary alignment. Anyo pa rin pong lingkod, si Ray Sibayan. Sa ilang saglit ho ang programang Gabi